Let's talk about naman yung love story niyo with your wife. I really didn't want her. For the longest time. And huwag kang mag-alala, ganun din yung feelings niya sa akin. She hated my guts. As in, baka 3 years kami magkaklase, saka kami nag-usap. Oh. Tapos, naging close kayo dahil sa thesis? Nagkaroon siya ng thesis, tapos sinamahan ko, hindi siya yung isang groupmate niya, classmate ko eh. Tapos nag-brown out, tapos hinalikan ko siya. Tapos naging kami na. So, ayan, 24 years na kami. Hindi siya advisable ha. It's all about consent, guys. Nakabrief lang ako ni Vino. Alam mo, nakarating ako ng Baguio, nasa 30 na ako. Wow. Very nakarating ako ng Boracay, 40 years old na ako. Oh my God. Kasi nga, wala akong time sa ganyang mga bagay nung nagsisimula ako eh. Nung talagang late na ako nakaka-experience ng ganyang klase ng bagay. So at least po ngayon na experience nyo na. Pero grabe, ang tagal din. Sobrang parang delayed yung delayed gratification, di ba? Yeah. So at least ngayon po, yung fruits of your labor, literal, ngayon nyo na-experience. So congratulations po. Salamat. Sa stand-up po, yung paghanap nyo ng sarili nyo, and then, ano na po yung nangyari after? So, yung mga experience nyo, gano'ng kadalas kayo? Tapos pa rin po actually, kayo sa yung pharmacy? character ko, hindi ko naman napansin eh. Nung kino-call out lang ng iba kung sino ako. Doon na-realize ko, tama sila. Tapos yun na rin yung nag-define sa sarili ko, di ba? Just like any person na mababa yung self-esteem, hinayaan mong i-define ka ng iba, tapos pinanindigan mo na. Tama. Tama, Okay. ako yan. Pero there's may truth naman eh. May truth naman din sa observation lang. Yung mga nagsasabi naman are people I trust. Ano yung mga sinasabi nila? Yun nga, na dark ako, na tatay, things that are very, very common. Alam mo, kailangan mapanood mo ako talaga mag-perform para ma-define mo kung ano yung ginagawa ko. Yeah. I don't know kung may katulad ako dyan, pero wala akong napapanood pa na katulad ko dyan. In fairness, hindi ako masyado nanonood ng ibang comedy ng iba. Lalo na kung foreign. Ang pinapanood ko lagi yung live ng mga kasamahan ko. Hindi ko pa po kayo nakita ng live. Mga clips pa lang online. Yeah. So, very dark na. Kaya nga po parang very strong. Ganyan. Akala mo confident, pero mababa pala self-esteem. Well, you have to be confident pag nag-aalpas ka ng salita on stage sa comedy, or else they will not respond eh. Hindi ka rin papaniwalaan eh. Hindi ka rin papaniwalaan. Kapag nagkikwento ka na may pinapatay ka on stage, you have to act. Kailangan you have to live the character na ngayon, kung tatanungin mo kung na ako, hindi natin sure yun. Pero what gives you the confidence pagdating sa stage? Siguro, pagdating dyan sa part na yan, I treat it as a job na. This is something you have to do. Do it well. Do it well. And to do it well, I have to immerse in the character. Hindi na, ano naman yung character eh, ako pa rin yun. Yun nga lang syempre, for comedic effect, you will exaggerate a lot of things. Diba? Mga intrusive thoughts mo, pakawalan mo na lang. Tapos po, so yung journey nyo na yun, gano'ng katagal before you got to perform then internationally, ganyan? Ano yung mga napagdaanan nyo? Ganito kasi, ang comedy ko, I've been doing this for 15 years. 14 or 15 years. Alam ba, nag-start lang ako ng mag-earn ng money kung hindi lang ako sinali sa Cool Pals. Oo. Hindi ako kumikita ng pera. Baka magti-TF lang ako pag pinagsama-sama mo in a year, mga 10,000 lang. Oh my God. So I've been doing that for 10 years. Kasi nga, yung brand ng comedy ko, masyadong... Hindi sellable. Yun yung pananaw noon. Hindi talaga sellable. Hindi siya sellable. Hindi ka may invite sa mga events, wala. fiesta. Hindi talaga pwede. Ngayon, ang kagandahan kasi ng Cool Pals, nag-open up siya ng avenue para dyan. Sila yung nagbigay ng entablado para sa akin, para pakinggan yung mga jokes ko. Alam mo, isa sa pinakagusto kong nangyari dito, hindi ako nag-compromise ng sarili ko. Ganda. Diba? I just stayed of who I was. Ako to, kung ano, yung may mga jokes ako na ginagamit, it was written 12 years ago and I still use it now. So anong pagkakaiba nung ginagawa ko ngayon na ipe-perform ko siya doon sa dati na walang tumatangkilik, edi entablado. I mean, someone just gave me a chance and I took it, and hopefully pinag-aayusan ko naman. So sa mga boss ko po sa Cool Pals, salamat po.
Ang ganda na yun. Grabe yung, ang strong nyo din. Kasi para panindigan nyo yun ng ganun katagal na hindi ako to. Ano kasi, siguro nung first 10 years, hindi pa siya trabaho eh. Hindi pa siya, hustle, hobby. Side hustle, hobby. Hobby, di ba? So, ang siguro yung mindset ko noon, if I'm not going to do this my way, I might not as well do it. Okay. I might as well stop. I actually stopped doing stand-up. There was 1 year na hindi ako tumigil dun sa 14 years na yun. And in-invite lang nila ako sa Cool Pals na mag-guest hanggang sa magdire-diretso na. Nahanap nyo na yung parang home nyo doon. Yeah. To be fair naman, lahat ng kasama ko sa Cool Pals, mga kaibigan ko na naman yung prior. Yun nga lang kasi, sa Cool Pals kasi, mas napatibay pa kung ano man yung pagkakaibigan namin dati. Kasi, mga personal stories, maririnig mo yung struggles nila eh. Maririnig mo yung pain nila doon sa podcast namin. Kahit na naggagaguan kami, kapag comedian ka, alam mo kung ano yung mga part na totoo tsaka hindi. O alam mo kapag nasasaktan sila o hindi. But yun kasi yung knee-jerk reaction namin mga comedian is gaguhin kung ano man yung sitwasyon na meron. Kaya I'm actually most productive kapag nasa lamay. Kaya hindi ako ma-attend ng lamay. Lalo na kapag kaibigan yun namatay or ang dami kong nasusulat na joke. Diba? Sobrang fucked up. Pero tapos natawa kayo ng sarili nyo habang nasa lamay. Ganon. Nag-perform na ako sa lamay dati. Oh my God. Nag-perform na ako sa lamay dati. Ayos naman. Nandun si Cesar Cosme noon nung sa lamay na yun. So nakita niya yun na nag-perform ako sa lamay and I cried afterwards. I cried. Because he was my friend nung it was a really nice day. Para sa akin, send-off yun. Send-off yun na yun yung pinaka-the best na pwede kong ibigay sa kanya. May offer sa kanya. Grabe. Tapos, sa mga lamay, ano po yung mga nakikreate nyo? Sample na lamay? Na jokes? Hindi ko na matandaan talaga. Pero so hindi on the fly, siya ginagamit? Hindi ko siya marami akong jokes na pang occasion lang talaga. I mean, doon at doon mo lang pwedeng gawin. Okay. At doon lang siya parang nakakatawa. Observational. Parang observation. Okay. There was this one time, na may showcase kami, Comedy Manila showcase. There were 30 comedians. We were given 5 minutes each. Diba? We were given 5 minutes each. Ngayon, I did a 10-minute set. Pero ninarrate ko siya in 5 minutes. So para magawa ko siya in 5 minutes, I had to pretend na nag-cocaine ako. So nagguhit ako ng puti dito. Tapos ang bilis-bilis kong magsalita. Ako na rin yung tumatawa. Para pag tumatawa yung audience, pinipigilan ko sila because I have to finish my set. Walang time para tumawa. So, yeah, isa yan sa mga memorable performances. Pero hindi ko na siya maulit. Sinubukan ko siya ulitin, hindi ko na siya maulit. Yun yung isa sa mga occasional stand-up comedy sets that I could do. And then, yung sa Malaysia nga po, paano nangyari yun na Magners sa championship nyo? Sa Magners. Kasi ako in between comedian ako noon. Hindi naman talaga, sumubok lang talaga ako. So, tiningnan ko yung skill set ko. Parang Magners, nag-sponsor sila ng comedy festival. Ang ginawa nila, comedy festival sa Hong Kong, Philippines, tsaka Singapore. I think it was Malaysia, it was Singapore. Pero kasi magkatabi sila, so nagsasama-sama na yung comedians yan. Tapos, ang nangyari, lahat ng champion nun ay maglalaban-laban sa Singapore. Nanalo ako dito sa Pilipinas. Nung nanalo ako dito sa Pilipinas, nag-tour kami. Siyempre, nag-perform ko ng Pilipinas, nag-perform kami sa Hong Kong, tsaka nag-perform kami sa Singapore. Awa ng Diyos, pagdating ng Singapore, talo. Ano pa naman yun I wasn't expecting to win. Pero kasi, minsan mabubulagan kayo. Tangina, I had 9 performances prior doon sa contest. Contender strong. Talaga, strong. Tapos pagdating noon sa last night nung finals, pucha, natalo. I was really heartbroken. Alam mo ginawa ko? Pagkatalo ko, hindi na ako dumiretso sa hotel. Nagpunta na ako sa airport, doon ako nag-book. Kaya ayoko na sumali sa mga putang inang contest yan. Mababa na nga yung self-esteem ng tao. Tapos pag hindi pa tinalo pa. Imaginein mo, 14 hours ata ako nun sa airport. Nakaupo lang ako doon. Kasi tulala hindi ko may... Tandaan mo, nagsimula ako nun na hindi talaga ako umaasa na mananalo. Pero, di ba, sa siyam na gig, tapos magaganda ang performances mo, maano yung ulo mo madadala yung damdamin mo So, umasa talaga ako.
tulad ng mga ex mo, Jerry. Umasa sila na magiging sila. Kasi kayo sila, hindi, di ba? Pero nun po, gawa lang ng ayaw ng tatay mo sa kanila. Uy! Hindi, okay naman. Ganon din po tatay ko. Pinapabayaan din kami. So, goods yun. So, pero championship po sa Magners, ano po yung, naging champion po kayo? Saan po kayo naging champion? Dito sa Pilipinas. Nag-champion ako dito sa Pilipinas. Pero nung pinaglaban-laban yung mga champion, hindi ako nanalo. Different na yun? Iba-ibang lahi? Iba-ibang lahi. Sa Hong Kong, merong African-American na expat. So, hindi ko alam na pwede palang kumuha ng import. May import. May import na isa. Tsaka yung sa Hong Kong, parang basketball lang. Yung isa, si Vivek naman. Si Vivek Indian. Okay. To be fair naman kay Vivek, marunong siya Cantonese ba or Mandarin. So, talagang siya, considered local. Pero yung African American hindi. May dayaan bang nangyari? Wala naman. Pero yun po. So, after nun, pagbalik nyo dito, how did you gain your confidence back after matalo nung time na yun? Or tuloy lang? Wala, tuloy lang. Nagmukmok lang. And, di ba, kahit loser ka, kahit ganun yung pakaramdam mo, pag kailangan mo sumampa ng stage, sasampa ka. Siguro yun yung isa sa mga bagay na kaya kong gawin kahit anong mangyari. Meaning, kahit malungkot ako, kahit na mainit yung ulo ko, pag kailangan ko sumampa on stage, kaya ko sumampa. Siguro, yun yung isa sa natutunan ko na just for 15 minutes, kailangan i-manage mo yung emotions mo. Diba? Kung ano man yung ibang nararamdaman mo, yun siguro kaya kong gawin. Galit po ba kayo ngayon? Tapos tinatago nyo lang? Hindi ko masagot. Baka. Pero does it really matter? Pero once in a while, merong mga... Professional lang po ba kayo ngayon? Professional lang ngayon. I can't tell. But totoo, it's lovely being here na kahit na feeling ko, ito ba yung kama ni Salome? Umupo dyan si Salome. Si Miss Sal. Kaibigan ko si Miss Sal. Saludo po sa inyo. Yes, Miss Salome. And lahat ng Cool Pals. Salamat. Yan. Nakumpleto na po namin kayo. I'm so happy. Salamat. Na lahat po na rinig na namin yung kwento nyo about iba-iba yun, no? Yeah, iba-iba characters namin. Sobrang ganda nga, kaya nagja-jive kayo. So, speaking of Cool Pals, paano naman kayo na-invite to be part of Cool Pals? Well, ang Cool Pals noon, naalala ko ng episode 7, pinag-guest nila ako. It didn't work out well. Walang chemistry. Siguro dahil hindi ako sanay sa podcast kasi nga, I hate the camera. I hate camera. Totoo. I hate acting. Okay. I hate acting. Dahil siguro magkakabisa ka ng lines. Tsaka nga, sobrang nako-conscious ako sa sarili ko. I don't like the camera. And siguro noon, na-conscious ako masyado na pinapanood kami sa webcam. So, hindi lumabas yung totoo. Nung first time nyo yun na ganong experience. And ayaw ko talaga ng ganyang mga bagay. Hindi ako mahilig. Ayaw ko na itsura ko Self-esteem ulit. Self-esteem. Babalik ulit tayo sa self-esteem, di ba? Pero kasi nung pandemic, nasa Zoom lang naman kayo Kayo yung nag-uusap. Tapos hindi mo ramdam na naandun kayo sa camera. Ang nangyari nung una, pinag-guest lang nila ako every Tuesday para mag-share ng recipes. Kasi pandemic di ba? Alam nila, mahilig ako magluto, di ba? Yun. Wala akong naiturong ni isang recipe. Puro kagaguhan din lang yung lumalabas. Kasi magkakaibigan kami, di ba? Puro kagaguhan yung lumabas. Ni-request nila ako mag-stay. So, nung naging Spotify exclusive na, sinama na ako tsaka si Ryan Rem sa lineup. Yeah. It was originally GB, Nonong, and James. Sabi nila, Orokan pa daw yung table nila. Hindi ko naabutan yung face na yun. Ang naabutan kong face ay, yun nga, yung nung pandemic. Tapos nagdire-diretso na from episode 50 hanggang sa nung mag-live, sama-sama na kami lahat talaga. Why do you think it worked din na nakasama kayo with them? Siguro dahil magkakaibigan din talaga kami. Malalim yung pinanggalingan. Oo, si GB, lalo na si GB. Kasi si GB, every time na gusto kong sumubok sa abroad, itatagalong niya ako sa kung nasaan man siya. Ngayon, ang gagawin ko lang naman, makikitulog sa hotel niya kasi may hotel siya. Pero siyempre, sagot ko yung pamasahe. Tapos yun, tuturo ni GB, mag-open mic ka dyan, mag-perform ka dito, mag-perform ka dito. So, yun yung isa sa mga... Pag ganyan ano kasi
pagpe-perform ng stand-up, parang gera palagi yan eh. Alam ko medyo dramatic. Kaso kapag kayong magkakaibigan, lalo na't mga lalaki, dumadaan sa ganyang laging pagsubok at hirap, kailangan itawid niyo yung show, nag-create siya ng band eh. Yung mga ganyang klase ng difficulties. Feeling ko doon nabuo eh. Yung mga pinagsamahan nyo. Oo, yung mga pinagsamahan yung mga... Kasi lahat kami nanggaling sa wala eh. Imagine mo kung ano man nangyayari sa amin ngayon. Lagi namin binabalikan yung pinagmulan namin para mas ma-appreciate mo kung anong meron ka. Diba? As with life. Yeah. Parang yun nga. Kasi kanya-kanya din kayong kwento. Tapos nagsama-sama kayo na naintindihan nyo kung saan nanggagaling isa't isa. So parang ngayon, okay, sama-sama tayo. Family talaga. So, ang ganda nga dun po. And so, yung sa Cool Pals naman ngayon, yung schedule nyo, diba, once a week. Tapos, kailan nyo pala na-let go yung pharmacy? At what point? 2016 to. 2016. Alam mo, nung nilet go ko siya, parang nag-decide din lang ako na i-let go. Eh, maraming factors eh, para i-let go ko siya. Pero, anong yan? Truth be told, nilet go ko siya, hindi dahil sa ano man dun sa factors na yan. Yes, it was a consideration. Pero talagang parang nag-snap lang ako na ayoko na gawin to. Talagang hindi ko na siya inilaban. Na-experience mo na yung Jerry, di ba? Hindi pa po eh. Na-experience mo nung sinabi nung ex mo na, Jerry, parang Hindi ko na kaya. Okay pa naman tayo kahapon Anong nasabi ko, di ba? Parang ako po yung ganun. Oh my God. Ako yung hindi, wag na. Balik natin. Pero yun eh, kasi pasalamat ako doon sa pharmacy namin kasi siyempre, parehong magulang ko na ipagamot niya. Tapos napaaral niya yung kapatid ko. Although, truth be told, wala akong masyado na ipundar gawa ng, merong ilan na bagay. Pero kung parang sa isang buong pie, baka wala pang 1/4 yung napunta talaga sa akin. So, alam mo yun, sobrang burnt out talaga ako. Pero ang tagal din po, mga ilang 20 plus years? Yes. Ang akin lang kasi, parang hindi ko na siya talaga, alam mo yung kapag ayaw mo na sa isang relationship. Totoo. Babalik tayo. We have to put it in this context. Yeah. Yung alam mo nang iba na yung effort mo, kung ganyan. Naging logical na rin lang ako. Parang ayoko na siyang gawin. Might as well isara ko na eh. Parang yun din po sa mga work din naman. Kaya usually nag-quit yung mga tao, either hindi na okay yung compensation, yung salary nila, or ayaw nila sa boss nila, ka-work nila, or wala na silang growth. Ang naging consideration ko dito is sobrang laki ng puhunan, sobrang liit ng tubo. Ngayon, yung second consideration dito, anong gagawin mo dun sa existing asset mo? Siya, 8 figures pa siya noong time na yun, yung asset. 3 branches yan. 3 branches. But sabi ko, if I had to stop, there's no other way but kailangan putulin ko na siya. I mean, kapag hinintay mo siyang lumit, it will never happen kasi it's a running business eh. Diba? You have to reinvest. So, yun. Although parang medyo pilit, I think it was a way out for me na umalis dyan. Parang time na din naman kasi ang tagal na din. Siguro. Ngayon, papasok dito yung maraming consideration. Meaning, ang karamihan kasi ng pwesto ko nasa palengke. Nowadays kasi tao hindi na namamalengke, di ba? Hindi na namamalengke mga tao. Lahat sa mall na namimili. So, yun. Una, nakakina. Pangalawa, ang nausong yun, nawawala na ng independent businesses eh. Puro chains na yung pumapalit. So, ang hirap kalabanin. Tulad nung yung isang main butika ko, pinalibutan ako ng 2 Watsons tsaka 2 Mercury. Competition, di ba? So sabi ko, I don't wanna play this game anymore. Okay. Sabi ko, hindi na siya worth ng effort ko. Ang pinapayaman ko yung kumpanya na kinukunan ko ng gamot. But then again, thankful ako na-experience. Na-experience. At nandun siya para itaguyod yung pangangailangan ko noong mga panahon na yan. Time lang kung kailan magle-let go. Parang sa ex. Sa ex. Kung kailan yung one day before his birthday. Para makatipid sa cake. Or before Christmas. Ano kaya yung consideration mo? Alam mo, wala akong nabiling regalo, ang Lazada. Oh my God. 3 days at least, break na lang ngayon.
Nakatipid pa ako ng 2,000 Cake. ng cake. Sabi din nila, marami naghiwalay din nga before Valentine's, before Christmas. Kasi nga, bibili ka pa ng regalo Yun pala yun. Oo, di ba? Ang awkward kaya bumili ng mamahaling regalo sa taong ayaw mo. So, babay na lang. Sobrang salbahe, ano? But that's life. It is what it is. It is what it is. So, nung after po nun, so pharmacy, so syempre nagpo-full-time na kayo sa comedy noon? Hindi pa. I did nothing. Isa pa pala sa considerations ko, isa sa mga considerations ko, nagte-training yung wife ko noong time na yun. As a doctor? Doktor na siya, but she was further studies. I mean, I think cardiology noong time na yun. Kapag hindi ako tumigil sa butika, walang mag-aalaga sa mga bata. Kasi wala kaming yaya noong time na yun. Umalis yung yaya. I mean, nung pinlano ng wife ko lahat, nung pinlano ko lahat, may yaya Kaso for 1 year, wala kaming makuha na yaya. So sabi ko, ako na lang yung magte-take care ng kids. Sabi ko, ako na lang mag-aasikaso and everything. Ituloy mo na lang yung training mo. So it was really hard. Kasi kailangan i-compute ko yun I-compute ko yung expenses ko. Kasi, tandaan mo training ng doktor noong time na yun, walang sahod yan. Talagang 15,000, 12,000 ang sahod niya. Parang regular employee na starting. Tapos mag-uwian ka from Manila to Cavite. So basically, walang finances pa noong time na yun na nanggagaling sa kanya. So I took care of everything habang nag-aasikaso ng mga bata. Although nga sila nun? Ilang taon sila nun, yung mga anak niyo po nung time? No, grade school. Isang grade school, isang preschool. So, yun. I was really hands-on nung time na yun pagdating sa kanila. Tapos gano'n po katagal yun? Mga 1 year? Yung time na nag-aalaga kayo, tapos hindi pa po kayo nag-full-time stand? Full-time? So, mga 5 years akong ganyan. Matagal siya. Well, nakuha ko naman yung rhythm na gamay ko naman kung paano siya gagawin. So, yun. Yung nagpabuhay. By the way nga pala, kasi may naiwang property yung parents ko. So, inaayos ko naman, kinultivate ko. So, nung naging secure na yun ang naging source of income. Parang real estate siya. Pero, it wasn't enough. It was there para magbigay ng monthly, pero kulang at kulang. 2 bata, tuition alone, tapos lahat ng pangangailangan. Hindi kayang magbayad ng magagarang travel. Yeah. It was enough pang tuition, pang pagkain, pang ganito, but not enough para sa travel. So, kailangan kong, I had to be very, very careful. Mm-hmm. So, masinop. Kailangan masinop ka. And then, dun din po ba na, nag-start yung sa Lego naman na hobby nyo, na business din? Lego was a fluke and a blessing. Mm-hmm. Lego was a fluke kasi ang pinagsimulan niyan, sulit.com pa noon na-realize ko, ang hirap ikuha ng regalo yung anak ko. So, ang gagawin ko, nagpabalik-bayan box ako ng 5 Lego mula doon sa hipag ko na nasa US. 5 sets ng Lego. Nung dumating siya dito, para ba pag birthday niya, hugot ako isa. Pag Christmas, hugot ako na isa. Pag graduation, hugot ako na isa. Yun lang. Yung planning nyo, nakaano na talaga. Para makamura ka. Just so para makamura ka. Ang ginawa ko, pinost ko siya sa sulit.com. Tapos gumulong siya. Alam mo yung 5 sets? At most ata, 8,000 sets Dumami siya ng 8,000 sets. And sobrang laking halaga niya ng pera. And then, na-realize ko, na andito na naman ako sa business na to, tapos nararamdaman ko, feeling ko kasi Lego, hindi siya commodity talaga I mean, this is something na you could invest on, pero huwag kang aasa na dyan mo kukunin yung livelihood mo. So, nung dumating sa point na naibalik na lahat ng puhunan at lahat ng efforts, basta ba wala na akong utang, tinigil ko na yung Lego business ko. Just the way na ginawa ko sa butika. Mm-hmm. As in, just like that, itinigil ko siya. Pero ang galing din na napupunta din kayo. Business-minded din siguro kasi talaga kayo. So, out of necessity siguro. Out of necessity. So, imagine mo, ang pinaka-gain ko na lang doon sa Lego, although hindi ako kumita ng maraming pera, nakabili siya ng isang kotse. Grabe sa isang bahay na maliit. Hello! Pero kasi, Jerry, you have to understand, imagine mo, nakakapundar ka naman bakit mo siya itinigil. Diba? Pero tinigil ko siya kasi yung hula ko, nung time na yun,
ano siya, may hangganan. So, tinapos ko na siya on my own terms. Parang ex lang din ulit yun. My own terms. Okay, thank you for your for... Minsan kasi, no, it's skill din yan knowing when to get out. When to end it. When to end it. And especially sa business. I mean, walang business na forever Yeah, parang sa stocks din po, no? Kung kailan ka kukuha ng money. Kahit na, ilan taon na, Jerry? 29. Ano yung mga businesses na nag-i-exist nung bata pa tayo na wala na ngayon? So, imaginein mo yun, di ba? Ang lalaki pa ng ibang businesses. CDR King. Sino mag-aakala na mawawala ang CDR King? Well, di ba? Yung mga ganyang klase. Malls. Malls are slowly becoming obsolete. Although, malalakas pa rin siya ngayon. Pero not like kung ano siya dati. Nung bata pa tayo, grabe ang malls. Ngayon, hindi. Kasi yan naman talaga yung nature ng business. Lahat yan may shelf life. So, ang katwiran ko lang dyan pagdating sa business, yung business mo, mamamatay at some point. Pero kung negosyante ka talaga, you will always find ways to adapt. So, it's all about survival pagdating sa business. Yeah. Tsaka since yung sa Lego po, siguro hindi nyo din siya talaga love in the first place. Kasi nga fluke siya Bigla lang nangyari. And it's ridiculous. It's ridiculous. Alam mo noon, nagko-comedy na ako, isasabay ko yung delivery. 2 trash bag ng Lego. Ganong karami, tapos babayaran niya ako 100,000. Wow. 200,000. May mga taong bumibili ng ganyan. Grabe. Oo. Imagine mo kumalas ako dyan. Just like that. Pero so ngayon naman po, isa sa hobby nyo din, woodworks, which is your choice na. So bakit yun po yung... ang dami scrap wood Practical lang din pala. Hindi naman. Ano lang. Siyempre pandemic di ba? So ako naman talaga, ang hili ko talaga is design, construct. I mean... alam mo, ayoko sabihin to pag artist ka, di ba, pag artist ka, dito sa comedy, may idea ka Yung idea mo, you will turn it into a joke. Kapag yung joke mo, tinawanan ng audience, nagiging, siya, di ba, nagiging relevant siya Tapos, nagmamaterialize siya. Same thing with my hobbies Nagsisimula lang siya sa idea, tapos pumapasok sa isip ko, kaya ko ba itong gawin o hindi? Awa ng Diyos, kaya ko siyang gawin. Although poorly, yung craftsmanship hindi siya maganda, but I think it's enough. In your eyes, maybe. Let's post siguro, photos here. Others will appreciate. So, others will appreciate, pero para sa akin, those are shabby. But still, I do it. I still do it. Marami pa rin ako idea sa ulo ko. Actually, may commission nga ako, bayad sa akin. Hindi ko pa na-deliver. 1 year na. Gusto ko isoli yung pera. Willing to wait naman daw. Willing to wait siya. Willing to wait. Naintindihan niya kasi nung nilift yung pandemic, nag-iba yung schedules Okay. Hindi lang sa Cool Pals, sa mga anak ko rin. Dati, di ba, online class, nasa bahay lang Ngayon, kailangan ko na sila asikasuhin. Maghahatid sundo sa school. Mga kailangan na activities na naandun ng parents. Yeah. So, yun. Natenga yan. Pero, kumikita pa rin kayo with that. So, yeah. Congrats. Salamat. So, yun nga po, na-mention niyo na ulit yung children nyo. Let's talk about naman yung love story niyo with your wife. So, you met during internship po. Hindi. Yung wife ko, na-meet ko nung BS Pharmacy rin siya. Okay. BS Pharmacy rin siya, and I really hated her because ayoko ng Filipino-Chinese. Ayoko ng Filipino-Chinese kasi ang mindset ko sa kanila noon ay kuripot. Well, it's partially true with old school. Okay. Pero kasi basta I really didn't want her. For the longest time. And huwag kang mag-alala, ganun din yung feelings niya sa akin. She hated my guts. As in, baka 3 years kami magkaklase, saka kami nag-usap. Wow. Tapos, naging close kayo dahil sa thesis? Nagkaroon siya ng thesis, tapos sinamahan ko, hindi siya yung isang groupmate niya, classmate ko Tapos nag-brown out, tapos hinalikan ko siya. Tapos naging kami na. So, ayan, 24 years na kami. So, sana ganun kasimple. Simple, di ba? Totoo. Sana nga, ganun lang I took a chance So, paano nangyari yun from hating each other? Prior to that,
to kissing during brownout. Oh, no. Hindi siya advisable. It's all about consent, guys. It's all about consent. Take a risk. Pero kasi, to be fair, yung boob niya nakadikit na sa akin. So, magpapahalik na naman siguro talaga yan. Okay. Oh, so, diba? May moves din naman. Prior to that, I tried dating her. Okay. I tried dating her 6 months before. I tried dating her kasi kasi nga, ganito yan eh. Yung mga relationships ko prior nung wife ko, sila eh, beauty queens, na high maintenance ones. And sobrang nasa-stress ako. So, dumating yung time na bakante ako doon. Alam mo yung mga babae na cool off. Isa doon sa mga cool off, kinagat ko, tapos dinate ko yung wife ko. Noong time na classmate ko siya, ito naman si Tanga, sumama. Ang sama mo, nung sumama, nagyakag. Ano yun? Nagyakag siya ng ibang classmates namin. Nagsama din. Oo. Okay. So, imagine mo, pinakain ko yun. So, yung date. Estudyante ka, parang 500 lang yung baon ko. Pinakain ko lahat yun. Yung group na yun sa thesis, pinakain ko lahat yun. Tapos, alam mo yung kapag minsan nag-zone out ka, you just date people just for the sake of dating them. Wala ka naman talagang gusto sa kanila, wala ka nakikitang foreseeable future. You just wanna be with someone. Yun yung naging role nung wife ko, nung isa sa mga cool off namin, nung girlfriend ko. Nag-decide akong tumigil. Kasi naalala ko noon, sabi ko, lunch tayo. Tapos nag-lunch kami. Nagpunta kami sa Island Cove sa Cavite. Itong putres na wife ko, nagsuot ng tie-dye na kulay brown. Kakulay ng balat mo yan. Pag hindi ka ganun kaputi, huwag magsusuot ng kulay brown. Alam mo, I just stopped calling her. I just stopped dating her. I know it was really cruel. Pero huwag ka mag-alala. Sinabi ko sa'yo, pasensya ka na, nawala ako kasi may cancer yung nanay ko. Oh my God. Pero, ginamit mo talaga. ginamit ko talaga. Siyempre, you have to use all your resources. Might as well, might as well put yung situation ko na good use. So, kinagat naman nung pinakinggan niya naman. Tapos okay naman. Tapos pasok ng 4th year, wala. Medyo magkaibigan na kami nung 4th year. So, after dating, naging magkaibigan kami. Nagka-girlfriend ako, nagka-boyfriend siya. And yun nga, doon nangyari yung brownout. Okay. Nung brownout, technically, kakabreak ko lang 3 days. Tapos she was still in a relationship. So, naging magulo yung yung simula. situation. Naging magulo yung simula. Pero for some reason, sabi ko, nung hinalikan ko siya, naging kami for 1 month eh. Naging kami for 1 month, tapos naghiwalay kami. Because of? Kasi nga, magulo pa eh. Kakagaling ko lang sa relasyon. Kakagaling niya pa rin lang sa relationship. For obvious reasons, magulo. So, it had to stop. Medyo confused pa siya sa feelings niya, which I understood. Kasi ako, pinagdadaanan ko rin yan. Pero for some reason, iba yung pain. Sabi ko, ayoko naman sa kanya dati. Tapos, wala naman kami masyadong pinagdaanan. Wala naman kami masyadong history. But for some reason, iba kami yung pain nung nagkahiwalay kami. Parang hindi nyo pa na-experience sa mga exes. Sa mga exes ko. So maybe she was the one. Oh. So I still pursued her kahit confused yung feelings niya. I still pursued. I tried. Tapos, naalala ko noon, after 6 months or 1 year, I'm not sure. Sabi ko, I can't do this anymore to myself. Sabi ko, may cancer yung nanay ko. Ginamit na naman. Ginamit ko na naman. May cancer yung nanay ko. Hindi ko pwede. Alam mo yun, mixtape. I sent her a mixtape as a goodbye. And, the same night, she called me and sabi niya, and she told me she loved me. Oh, sobrang sweet. In a way, yeah, para sa akin, it was painful. It was a painful experience. But, I mean, again, that's life. Diba? Naalala ko nun yung mixtape na yun. I don't remember all the songs, but I remember some of the songs. Nung nandun sa mixtape na yun. I'm a big music guy kasi. Yeah. Diba? I'm all about music. So, yun.
Yun. And then Ever since, 24 years na. Yeah, That was 24 years ago. Stage. Wala na. Kasi ang na-realize ko noon, ayoko na magkunwari. Kasi ang panliligaw, let's admit it, best foot forward eh. Pero hindi naman talaga ikaw yun eh. Isa sa pinaka-prime example nito, lahat ng mga exes ko, ako naghuhugas ng pinggan pagkatapos namin kumain. And I hate doing that. I never do that. Nung naging kami na nung girlfriend ko, yung wife ko, ako naghuhugas ng pinggan kahit minsan. Hugasan mo yun. Yun na rin yung part ng you can be yourself. My God, you can be yourself eh. Don't worry, naman. Ayoko lang maghugas ng pinggan, pero ako naglilinis ng CR sa bahay. Okay. So compromise. Compromise. Do the things na kaya mong gawin. Yung mga ayaw mong gawin, pilitin gawin paggawa mo sa iba. Ang mahirap, kung pareho kayo, ayaw nyo maghugas ng pinggan. Paper plate, ayaw mo rin. Paper plate. Yun po yung weakness ko, kitchen, tsaka CR. What a weird, tapos yun ang pinag-awayan nyo ng ex mo. Actually, yun nga pinag-awayan namin. Kaya kayo naghiwalay. Isa sa mga dahilan. Sobrang weird, no? Naghiwalay kayo because you have something in common. Pero, lagi nag-away. Ikaw maghugas yan. Wala. Pero doon mo rin kasi malalaman din yung compatibility nyo sa ganung mga maliliit na bagay. Of course, marriage, may compromises pa rin. Pero at least yung mga compromises that matter. Hindi na yung mga trivial things, di ba? Tsaka kung ano yung parang yung okay lang na i-let go na mga bagay. Mga morals na yun. Timbangan lagi yan, timbangan. Ang problema kasi dito sa marriage, oo, may ibibigay ka, pero never mo pwedeng isumbat yan. Di ba? Never, kung binigay mo yan sa asawa mo, tapos kahit sa kalooban mo sinusumbat yan, huwag na ibigay. Huwag mo na ibigay. Hindi siya bukal sa kalooban mo. And yung feelings mo, magmamanifest yan sa ibang feelings that will end up sa Kaya pag ayaw ko, sinasabi ko sa wife ko, ayaw ko eh. Sa mga bagay. Wife ko naman, sinasabi niya rin. Oo, pag-uusapan pa rin, pagdidibatihan. Pero pag ayaw talaga, bigayan, intindihan. Open communication lang din naman yung as with anything, di ba? Yun naman yung important. And also with your children, parang ang interesting din na you're such a family man. And pag wala kang trabaho, magpaka-family man ka na. May trabaho naman kayo. I know, pero Monday, once a week. I mean, di ba? Di mo na... Pero hindi din lahat. Sa bagay nga. Diba? Well, kasi sa akin, lalo na ngayon kasi ang panganay ko 16, yung second 12. Yung 16 and 12, they used to be babies. They used to hug me a lot. Tapos nung nag-grow up sila, things change eh. Things change, di ba? Yes, you still get to talk to them, pero iba na hindi ka na pwede makipaglokohan. Doon ko naintindihan yung value ng time. I mean, some things you could never bring back. Kaya maswerte kami na biniyayaan kami ng bunso. At least pag hawak ko yung bunso, di ba? Nararamdaman ko yung moment na ito lang to eh, ngayon lang to, bukas hindi na eh. So, enjoy mo na. So, ganun ang pananaw ko sa mga anak ko eh, di ba? Kapag meron kaming moments, ini-enjoy ko talaga. Talagang I try to be involved as much as they want me to be involved. Kasi alam mo naman ang kids, di ba? So, I try to be there for them. Para at least, tsaka isa pa, at least, di ba, ang usapang nga minsan dati, at least pag namatay ako, ito yung mga maalala nila. Kasi yun lang naman ang ang gusto kong mangyari, yung someday pagtanda nila wala na ako, mamimiss nila ako, maalala na yung mga warm memories, lahat ng pinagdaanan namin na maganda. And kahit wala na ako, may paparamdam ko pa rin yung love sa kanila. Diba? So may sense, may sinasabi ko. Meron, like, sobrang ganda nga. Kasi, yun yung parang gusto nyong maiwan sa kanila. Yung warm feeling, di ba? Yung magre-reminisce ka, nostalgia, it was a nice day. So, malay mo na tumatak sa utak nila yan just enough na i-replicate nila yon para sa mga anak nila. So, actually nga po, parang sinasabi din po ng mga sa Cool Pals tsaka Comedy Manila, parang kayo nga yung parang tatay, very fatherly kayo sa hindi kanila. Hindi ko magets yun kasi mura na mura. Napakabastos naman ang bunganga. Pero, fatherly. Fatherly. Anong klaseng father yan? Klaseng tatay. Tatay din eh. Although ginawa nung pero sa pwede ba yun?
Tingnan natin. We'll see. Pakiblip na lang. Okay. Hulaan nyo na lang kung sino yung tatay na yun. Babasahin nyo yung lips ko. Dilalagyan din para Pero yun, very fatherly daw kayo. So, and based on sa stories nga din na coming from you din, baka naman hindi naman pala totoo na ganyan kayong tatay. Pero oo nga, di ba? Kwento nyo lang kwento pala. Mo yan. Di bida ka dyan. Pero yun po, sa mga sinasabi nyo nga din po, parang very, din, yung guidance nyo sa kanila, sobrang ganda. Kasi yun din ba yung, Well, I try. I try. Kasi, challenge din siya. Actually, hindi lahat ng, maging totoo lang ako, hindi lahat ng anak ko na-figure out ko. I'm having trouble dun sa pangalawa. In a sense na, hindi ako makahanap ng isang bagay na pwede namin gawin in common. And yun yung challenge ko ngayon sa sarili ko. Although kasi, 13 years old, pucha, yung mga teenager na ganyan, walang gustong gawin eh. Baka phase lang. I know, that's one thing na I know, it's a phase. Kasi yung panganay ko, dumaan din dyan. And na-outgrown niya naman. So, hinihintay ko, dumating yung pangalawa ko dun sa point na yon. And maghanap siya ng interest niya. Kasi yung anak ko, na panganay, sabi ko nga sa kanya, alam mo, Andre, actually humingi ako ng tulong doon sa panganay ko eh. Hanapan natin si Caleb ng interest na kung saan na ma-express niya yung sarili niya. Kasi sa'yo, si Andre kasi, ang dami na namin pinagdaanan. Kasi kapag ako nag-headline ng show, tsaka yung mga malalaking show ng Cool Pals, nabibigyan siya ng opportunity siya yung mag-open with his guitar. Oh. So si Andre, alam niya yung gravity na yung mga experiences niya, hindi basta-basta. So, pagdating dyan, anak, siguro kota na ako. I mean, so, i-replicate natin and sana mahanapan natin yung mga kapatid mo ng same experience. Kahit hindi sa guitar. I mean, something na they would really love doing, na masasamahan ko sila, na matutulungan ko sila. So, yun yung challenge ko ngayon. Yeah, and I'm sure ma-figure out nyo din yan eventually. Hopefully. Yeah. Like, yun nga, trying different things, and you're very open to that naman po, diba? Na I try to be. Yeah. I'm old school. Truth be told, hindi lahat ng nangyayari sa paligid ko naintindihan ko. I could just pretend na naintindihan ko, pero mostly, I don't understand. Lalo na sa pagiging parent. Minsan, di ba, ano bang nasabi kong mali na naman? Di ba? You do everything by the book, but you could still be wrong. It's a very complex thing. Yeah. No, it's a continuous process na learning. Dapat, open lang yung tenga mo. Yeah. Hindi pa po ako parent, pero yeah, as parang nung kwento nyo din, I remember my parents din na how they, paano nila kami pinalaki, ganyan. So, yung mga ganun. So, yeah, phase lang. Before then, I didn't know what I wanted. Tapos ngayon, mas clear na pero hindi pa rin fully sure. So, yeah, may mga ganun ding phase. And then, so, ano naman po yung goals nyo for your family first? Goals? Secure and masaya sila. So, sobrang simple lang. I mean, I want them to live the lives na gusto nila. Hopefully, hindi nila pagdaanan yung pinagdaanan ko. Well, I make sure na hanggat maaari, wag nilang pagdaanan yung pinagdaanan ko, yung kailangan mo suportahan yung parents mo. Sana hindi kami dumating sa ganung point. So, sobrang ingat ko sa finances. Stay healthy. Yeah. Tsaka sa finances, di ba? And since at the same time, kailangan siguraduhin ko na maayos yung pag-aaral nila so they can make something out of themselves. And masaya sila. Yeah. And then what about for your career naman? Like, career goal? Totohanan lang, kung papipiliin mo, okay na to eh. Kung ano mo meron ako, kung kapilanggot na fame, ayos na ako. Nagpe-perform ka, may ilang nanonood, okay na. Pero kasi there's always the question na gusto mo rin malaman kung saan to papunta. Well, at least masasabi ko, kontento naman ako kung ano yung nangyayari. Although hindi ako ganun kasikat, o hindi ako ganun kagaling, but it's okay lang ako dun. Okay lang ako sa fact na yun. Yeah. In terms of practicality, sobrang okay. Okay lang talaga ako. Yun nga lang, syempre, we all want to know kung saan tayo papunta eh. And
hindi mo yan malalaman, hindi ko siya malalaman kung hindi ko ibibigay 100% ko. Kaya sobrang passionate din ako dito sa Cool Pals. Tsaka sobrang professional tayo. Yeah. Ang ganda na just do your best, tas bahala na. Open ka lang to anything. Naman. Although once in a while, syempre, lalabas yung pagiging negosyante mo. Pero yun ang isa sa tinuro sa akin ni James na dapat hiwalay yung talent tsaka yung pagiging negosyante. Diba? Kasi maririndi ka. You can't do both things. Mahirapan ka. Hindi siya sustainable, lalo na at this level. So, yeah, thank you for having friends and brothers na magsasabi sa akin na what you need to do at times. Yeah, nag-guide kayo sa isa't isa. Oo, tutulungan kami. Pero actually, maganda rin po na business-minded kayo kasi a lot of, artists, walang business mind, parang for the art, for the love. Pero walang sa pera, walang-wala. I could say that. I could say that naman. Alam mo, mabilis sabihin I do this for the love. I do this for the craft. I used to say that. Kaso, I want to buy things. Yeah, diba? There's always, we live in a capitalist society na kailangan may internet tayo, kailangan may cellphone tayo. Although hindi yung pinakamamahalin, we want to travel. Lahat tayo gusto natin mag-travel, di ba? We want to experience new things and these things require money. Yeah. Kaya good po na meron kayo both. Ang weird ng relationships pagdating sa pera, no? It's really vital, pero hindi mo siya dapat ilagay sa top ng priorities mo. Yeah. No? So, ilagay mo sa number 5 sa priorities mo, pero it's really vital. Hindi siya mag-exist kung wala nun. True. And then what about yung goal nyo naman for yourself? Personal goal? Wag lang mamatay. Ayos na. Pero lahat po tayo mamamatay. Pero wag naman soon. Siyempre, mauna naman ako sa'yo. 29 ka, 44 ako. Mauna yun. Pero matagal pa yun. Matagal pa yun, ha? Mga 90, ayos ka na sa 90 years old. O yun. Pag namatay siya, mamatay ako after 10 years. Basta yung pagkakasunod-sunod. Ayoko yung may mauna. Hindi maganda yun, di ba? Based sa age. Para long life, full life. Meaningful life. Yes. Meaningful life. Yun lang naman ang hangad. No? Siguro sa lahat ng pinagdaanan ko, ang natutunan ko dito, yung value ng time, tsaka yung value ng opportunity. Lagi natin naririnig yan, yung opportunity, minsan isang beses lang dadaan. Totoo yan. Pero kasi lagi natin tinatahi yung opportunity sa career or sa pera. Pero yung ilagay mo sa context ng opportunity to make your wife smile, opportunity to hug your kids, to make them laugh, to play with them. Pasok din siya doon eh. So dapat yun pinapahalagahan natin. Diba? It's not all about money. It's about memories. Yeah. Ganda. So lastly naman po, in connection din, anong advice na mabibigay nyo for our dreamers? Fatherly advice? Ay, kanya-kanya tayo dito. Hindi ko naman kayo kaano-ano. Alam po siya. Di ko naman kasalanan. Hindi kita anak. I mean, si God ang nag-decide niya. Pero ano ba? Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, di ko masasabi na matatapos yan. But try to always look at the silver lining. Try to look. Kasi life is about survival. It's about fighting. Diba? Once we stop fighting, doon nawawala yung yung passion sa lahat. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, mabigat man o malaki, maaring hindi mo siya malagpasan, pero at least learn how to handle it. Learn how to manage it. Like my self-esteem. Totoo, ako naniniwala ako mababa pa rin yung self-esteem ko. I don't like looking in the mirror. Kasi I don't like yung itsura ng mukha ko, which is fine. It's okay to be ugly. Tingnan mo siya. Nagturo na naman na iba. Wala pong Hindi ko. Walang tao dito. Tumuro lang ako. Sobrang. Pero totoo, di ba? But it's a challenge eh. Flow ko yan. I fight it every day. It's okay. I'm okay with that. Wise words. Sabi po sa inyo very chill pero napakalalim. Yeah. Pero simple. Pero deep. Grabe. Complicated. Sir Muman Reyes. Thank you. Good night! Nakabrief lang ako ni Vito.